Scottie Thompson nawala ang laro pagkatapos niya ma-injure. Kahit pa man nung nasa FIBA qualifiers nagkaroon na talaga siya ng ankle injury at ngayon na naman na-injure ang kanyang siko na siyang dahilan kaya medyo naapektuhan talaga ng malaki ang laro niya. Hindi lang yan, pati ang buong nilalaro na Ginebra parang hindi na naging productive masyado at yung execution medyo short na talaga kaya kung napapansin nyo pabugso-bugso lang playing time niya kay Coach Tim. Ang mas nagbibigyan ngayon ng minuto ay si RJ Abrientos. Paano yan si Scottie injured? Malapit pa naman ang playoffs at nasa 9th seed sila ngayon. Nababahala naman si Coach Tim na baka hindi pa muna makakabalik ang old form ni Scottie nito. Kailangan pa naman siya ng malubha. Marami kasi siyang nagagawa sa floor. Bukod sa kanyang playmaking skills, yung ability niya sa rebounds, depensa, siya yung inaasahan talaga. Nasasayangan ako sa kanya. Pero hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga Ginebra fans. Alam nyo kasi, natural na bagay ang pagkakaroon ng injury. At natural din na bawas o limitado na lang galaw nila kasi takot na ulit maulit ang insidente. At dahil nga dyan, marami nagsasabi na pwede na raw siyang i-trade. Para sa akin ngayon, imposible pa talaga. Lakas kasi si Scottie sa mga boss sa taas. Isa siya sa mga sinasabing iconic player sa Ginebra na hindi pwedeng mawala gaya ni Japet. Pero kung ganito ang pinapakita na the whole time, paano naman siya makakatulong niyan? Maraming umaasa sa kanya at naniniwala sa kakayahan niya. Kasi kapag ganito ang estado ng nilalaro ng Ginebra, siguradong kaya sa quarterfinals ligwak agad sila. Sa mga susunod na linggo, kapag tuluyan na siya magaling, tingnan natin kung kailan siya makakabalik sa kanyang old form. Sikat na si Adrian Nocum dahil sa mga heroics niya. Si Nocum ang nagkaka-average lang naman ngayon ng 21 points per game. Nauuna nga siya sa best player of the conference contention. Siya din ang sinasabing next Samboy Lim sa PBA dahil sa kanyang pagiging high flyer na para bang Scottie Thompson ng rain or shine. Kitang-kita ko talaga kung paano siya nagiging competitive especially ngayong conference. Yung rebounding niya, yung speed, yung hustle, yung footwork tapos tumaas din ng halos 25% ang kanyang shooting ngayon. Makikita mo talaga na grabe yung disiplina sa sarili. Malalaman mo yun sa kanyang footwork. Pinaka-highlight talaga ng karir niya. Yung tinalunan niya si ball ng sobrang taas na layup. Halos lumampas na ngayon sa board pero pumasok. Kitang-kita talaga na pinag-aralan din niya kung paano makakalusot sa mga players na may matataas na reach. Dahil sa kanyang pagiging high flyer, tinawag siya ng mga tao na Adrian Nocum. Marami din na nagpapasalamat kay Coach Yang nang dahil kasi sa kanya. Nakatagpo na naman daw ang PBA ng another star player in the making. Sinasabi na magiging future SMC at MVP player pa nga raw to. Yun nga kung papayag ang Ross na maging farm team. Alam nyo kasi parang takot din ang ibang big team sa Ross dahil sa bold comments sa PBA. Imposible namang hindi siya aware sa farming na ginagawa nila. Kaya kung alam naman pala nila na ganito ang pamamalakad, bakit pa mamimigay? Bagamat sinabi ni Coach Yang na hindi niya hawak ang desisyon ng mga players kung gusto nilang lumipat kasi may mga bagay na hindi na nila kontrolado gaya ng mga players na under sa UFA rights. Pero kung via trade, parang malabo pa sa ngayon lalo na nakikita ng Ross Management ang napakalaking progress ng Rain or Shine tapos sisirain lang. Kundi ako nagkakamali, Rain or Shine ang pinakahuling independent team na nagkampiyon ng 2 beses. Dahil yan kay Coach Yang, may laban ng Ross. Si Adrian Nocum wala namang pakit sa BPC Award. Siya kasama ni Limetti, ni Jonard Clarito, ni Mamu, ni Santillan, si Kalen Tiongson, si Anton, si Karakut, pati ang ibang rookies nila tumataas ang kumpiyansa. Gaya ni Malonzo at ni Villegas, lahat sila umaambag, wala pa sila sa kanilang prime niyan. Ang Ross walang selfish play, tulong-tulong lahat. Hindi ko naman sinasabi na sila ang magkakampiyon, pero makikita mo talaga na iba sila ngayon. Bangga kung bangga, kahit si Ball pa yan. Parang mas nagmukha pa silang Ginebra ngayon, naka-NSD mode. At laging hardworking lahat. Maaga pa para sabihin. Pero kung sino ko man ang magiging BPC ngayon, deserve din niya yan.